No, you can't do this to us. Humahangos ako bumaba ng hagdan nang marinig ang sigaw ni ate at pag-iyak. Pagbaba ako nakita ko si mommy, daddy, pati na sina ate maliban kay kuyang nasa trabaho pa. Akmang sasabunutan ni mommy si ate nang humarang ako kaya't sa akin lumapo ang kamay niya. Matapos ang pag-away sa akin ni ate kanina, bumalik siya sa kwarto. Ganon din ako. Nag-aalala ako baka mapano sila ng baby. Mom, wag po, baka mapano ang baby. Pagpigil ko sa kanya at pilit inihaharang ang sarili. Ako na lang mapahamak, wag lang si ate at ang bata. Ayoko may masamang mangyari at makunan ng ate. The child deserved to be born, to see the world. Mamahalin ko pa siya. Namin. Alam mo? Napatigil si mommy sa pananakit. Galit na tumingin sa akin. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni ate mula sa likod. Opo, pero hindi ko natuloy ang sasabihin nang lumagapak ang kamay niya sa pisiko. Napabalik ang mukha ko sa gilid dahil sa lakas niyon. Masakit pero sanay na ako. Sanay na ako sa pisikal na sakit pero ang puso ko, dinudurog pa rin sa tuwing sinasaktan ako. Dahil parang baliwala lamang sa kanya tuwing nasasaktan ako at pinagbubuhatan ng kamay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala ka talagang kwenta. Singhal ni mommy kaya't napaiyak ako at saka umiling. Naghihintay lang po kami ng tamang tiyempo, pero sasabihin po namin sa inyo, saad ko. Kailan? Kapag lumaki na yan? Kailangan mawala yan. We will do the abortion. May kilala akong matanda na gumagawa niyan. Ani mommy at saka naglakad papalapit sa amin. Pilit kong iniharang ang sarili. Naramdaman ko ang pagkapit ng ate sa bewang ko at ang paghagulgol niya. Wag mommy please. Kawawa naman. Ang bata. Karapatan niyang isilang. Wala tayong karapatan na patayin siya. Humihikbi kong saad. I cannot afford to lose Ate Vanessa's baby. Umalis ka dyan, Helena. Such a disgrace, Vanessa. Kahihiyan yan. Kailangan yan mawala. Saad ni Daddy. Palapit na sila kaya hinarap ko si ate at niyakap na mahigpit. Wag, Daddy. Pilit niya ako hinihila paalis kay ate. Hindi ako makapaniwalang kaya nilang gawin to. Apo nila ang batang yon, kadugo. Pero bakit ganito? Bakit nila kayang maisipan na patayin ng bata? Why can't they just accept the baby? No, Daddy, Mommy. Please, wag ang anak ko. Helena, help me, please. Nagmamakaawang tumingin sa akin si ate na mapaghiwalay na kami. Pilit akong kumawala sa pagkakahawak sa akin pero hindi ko magawa. Pilit ako nagpumiglas pero wala ako nagawa dahil malakas siya. Ate, Daddy, pakawalan niyo ako. Nangihinang napaw po ako nang mailabas na nila si ate. Umalis si Daddy para sumunod. Tumingin sa akin isa ko pang ating nanonood lang. Inismera niya ako at saka umalis din. Hindi ba siya naaawa kay ate? Sa pamangkin namin. Tumayo ako at saka tumakbo palabas pero hindi ko sila naabutan. Then I remembered something. Dali-dali ako umakyat pa itaas saka pumunta sa kwarto. Kinuha ko ang cellphone, tinawagan si Ate Vanessa. Ilang beses kong inulit makalipas ang halos isang oras, nasagot niya na. Dinig ko ang hikbi niya. Ate, saad ko. Helena, tulungan mo ko. Nakatakas ako, please. Nandito ako sa cafe. Nanginginig ang boses niyang saad. Alam ko umiiyak siya. Intayin mo ako, ate. Dali-dali kong kinuha mga kailangan ko at saka umalis sa manson. Pagdating ko sa cafe na sinabi ni ate, hinanap ko siya. Nang nasa pinakasulok para hindi niya makita si mom kung sandali. Ate, tawag ko sa kanya. Umupo ako sa harap niya at saka sabay kaming luminga. Mugto ang mata niya. Mabuti na lang malakas ang kapit ng bata pati si ate. Malakas, kaya walang nangyaring masama. Elena, baka mahanap ako nila mommy. Hindi ko kayang mawala ang baby ko. Puno ng takot ang boses niya, maging ang mata niya. Tumango ako at saka kinuha ang isang card at iniabot sa kanya. Binigay ko rin sa kanya ang isang envelope na naglalaman ng cash. Lumayo ka muna pansamantala ate, sa probinsya, yung hindi alam nila mommy at daddy. Hanggang sa mga naka para wala silang magawa kay baby. Saad ko at saka hinawakan ng kamay niya. Tumingin siya sa binigay kong itim na card na may gintong linings pati sa envelope. Yun nasa envelope sahod ko. This month para sa pagiging call center agent. Yung card wag mo nang isipin yan basta tumakas ka na. Saad ko. Humagulhol siya kaya mabilis akong nakalapit at inalo siya. Huwag kang umiyak ate, tama na. Kawawa si baby basta stay strong ka lang ha. Ito pala mga pagkain. Para pagbiyahe mo hindi ka magugutom. Sa bus lang pala sumakay kasi kung airplane baka matrace ka. Nagdala din kasi ako ng mga biskwit at cupcake. Wala lang, marami akong stock sa kwarto dahil paborito ko. Nabigla ako nang yakapin ako ng mahigpit ni ate, tsaka umiyak lalo. Sorry Helena sa lahat. Ang bait mo, hindi ko deserve tong ginagawa mo sa akin. Salamat, maraming salamat. Babawi ako sa'yo pagbalik ko.
Halos mapaiyak ako nang marinig ang sinabi niya at saka niyakap siya pabalik. Of course, mahal kita eh. Sige na ate, ingatan mo sarili mo ha. Pati si baby, please contact me. Kahit text lang para alam ko anong kalagayan mo. Bibisitahin din kita minsan. Saad ko. Tumayo siya at saka pinahid ng mga luha. Tumayo rin ako at inalalayan siya palabas. Inabot ang isang paper bag na naglalaman ng pagkain at tubig. Nabigla ako nung halikan niya ako sa pisngi at saka kumaway. Gagawin ko lahat ng sinabi mo. Ani niya at saka sumakay sa taxi. Sana makarating sila ng ligtas. Lord, please guide them. Makalipas ang ilang sandali. Nilisan ko na rin ang lugar na yon. Habang naglalakad papasok, naalala kong card na binigay ko kay ate. Hindi ko kasi alam basta laging may naghuhulog doon ng malaking halaga. Di ko naman ginagastos kaya alam ko malaki na ang laman nun at malaki may tutulong kay ate. Dalawa ang ganun ko at yung isa'y nasa akin. Buong gold naman iyon at may tatak ng corona. Nasaan si Vanessa? Sumalubong ang galit na si mommy. Natakot ako pero pilit kong pinatatag ang sarili. Hindi ko po alam, sagot ko. Magsisinungaling ako kasi kailangan para kay ate at kay baby. Napapikit ako nung sugurin ako ni mommy at nakatanggap ng sampal, sipa at suntok. At nang magsawa, kinaladkad ako pataas papunta ng bodega. Humagulhol ako dahil sakit ng puso at katawan, pero worth it naman ang lahat. Minsan naiisip ko, ano nga bang dahilan bakit ako nabubuhay? Ano nga bang gagawin ko? Ano ang misyon ko? At paano ko magagawang lahat ng yon kung mahina ako? I am weak, very weak. Ang pamilya ko nag-iisang dahilan kung ba't ako nabubuhay at sila rin dahilan kung bakit ako mahina. Hindi ko maramdaman yung pagmamahal nila, ang pag-aalaga o konting pakialam. Di man lang nila pinapalakas ang loob ko tuwing nanghihina na ako. Iba pa rin kasi kapag may nagpapalakas ang loob mo. Yung may nagmo-motivate sa'yo kapag gusto mo nang sumuko. Kapag pakiramdam mo kalaban mo ng mundo. Kapag pakiramdam mo nasa ng lahat ng problema pero wala. I stand against those problems and struggles alone. Kahit gusto ko nang sumuko, kinakaya ko pa rin dahil wala nang ibang choice. Sarili ko lang ang kakampi ko. Yes, they gave me shelter. Meron akong tirahan at pagkain but it's enough. Gusto ko ang pagmamahal nila. Yun ang inaasam ko. Masama na ba ako dahil hindi ako marunong makontento? Na yung mga meron ako'y wala sa iba pero hindi pa sapat sa akin? But I cannot stop it. To wish for their love. To wish for their care. To wish for their presence. Simula pa noon yun na ang gusto ko. Na kahit sana minsan maranasan ko yon. Gusto ko nang matapos ang pag-iisa ko because I am afraid of darkness. I am always alone. Even my shadow leave me in darkness. Ganon kalungkot at kahirap. Tulala akong nakatingin sa kawalan. Iniisip ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Kahit minsan di man lang ako nakakarinig at nakakatanggap ng papuri mula sa kanila na lagi nilang binibigay sa mga kapatid ko. Oo, inggit na inggit ako sa kanila. Masama ba yun? Pero kahit papaano nararamdaman naman ako na may nagmamahal sa akin. I felt that someone cares for me. Sandali man pero pinahahalagahan ko mga yon. And suddenly Martin entered my mind. He always makes me feel love. He cared for me and made me special. Ibang-iba ang pakiramdam ko kapag siya ang kasama ko. Parang lahat ng sakit, lungkot at frustration sa buhay ko nakakalimutan ko. Parang di ko napagnaanan ng mga yon. Parang di ko naranasan yon. But our time is always limited. Sa tuwing may pasok lamang kami magkasama. Kaya minsan gusto kong tumigil ang oras pero imposible. Natatakot ako. I am really afraid for this growing feeling. Dahil alam ko hindi lang pagiging kaibigan ang tingin ko sa kanya. I can feel that there's something else between us. Something strong. A connection. Parang katulad sa werewolves and vampire, konektadong nararamdaman sa mates nila. But this is reality. Marami ang posibilidad na mali ang nararamdaman ko. Paano kung nagkakamali lamang ako? What if I am just assuming an impossible thing? Paano kung mali ang nakikita ko sa mga kilos ni Martin, na baka ganun talaga ang trato niya sa kaibigan? I don't want to be hurt for the end time. Bigo ako sa pamilya ko at natatakot ako. Paano kung hindi ko kayanin ang panibagong sakit sa puso? Paano kung sumuko na ako ng tuluyan sa buhay ko? Buhay na sabik sa pagmamahal. Nilibot ko ang tingin sa loob ng bodega. Nakakulong na ako dito ng halos 2 araw. Baka nakalimutan nilang nandito ako. Sino nga bang may pakialam sa akin dito sa bahay? May nakakaalala pa ba? May nag-aalala ba? Napangawi ako na makaramdam ng hapdi sa puso ko. Marami itong kalmot at sumasakit kapag nagalaw at ngayon nagtuluan ng luha. I am crying unconsciously. I didn't know. Nakaupo ako ng tuwid nang may kumalabog sa pintuan. Hindi ko masyadong makita ang paligid dahil sa dilim. I heard a creak coming from the door. Mama Elena? Narinig kong tinig. Dahan-dahan akong tumayo.
Napapikit ako nung tumamang ilaw ng flashlight sa mukha ko. Agad naman tong ibinaling sa iba. Sorry po, Anya. Lumabas na po kayo, dagdag niya. Tumango ako at saka sumunod sa kanya. Pakiramdam ko medyo maga pa rin ang pisngi ko dahil sa maraming sampa na natanggap ko mula kay mommy. Kamusta kaya si ate? Sana nakarating siya ng ligtas. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kung may mangyayaring masama sa kanila. And I prayed, and I will always pray na sana lagi silang naglas ng baby. Sandali akong napapikit nang sumalubong sa akin ang maliwanag na paligid. Matapos ay tinungo kong kwarto ko at saka agad dumiretso sa bathroom para mag-rinse ng katawan. It's already noontime nang bumaba ako. Mabuti namang wala sila mommy. Hanggang ngayon nagtatampo ako sa kanya. Pero ano nga bang magagawa ng tampo ko? As if naman apektado siya doon. Natatakot din akong saktan siyang muli at muling masasaktan ang puso ko. I ate silently at mag-isa lamang din ako. I am really hungry kaya marami na rin akong nakain. Pagkatapos bumalik na ako sa kwarto at hinanap ang cellphone ko. I turned it on at nang makalipas ang 1 minuto, pumasok ang maraming messages, kasunod ang mag-notify ng missed calls. From Martin. Helena, busy? Can you please reply? Pissing me off eh. Answer my call. Are you okay, Helena? Shit, Helena Marie Alcantara. Ano nangyari? Bakit di ka pumasok sa klase? Pupuntahan kita. Nasan ka? Nasan ka, Helena? Seriously, I'm worried now, Helena. Please reply. Tell me what happened, please. Helena, baby. Bumilis ang tibok ng puso ko sa mga mensahe niya. Ngunit lalong muling bumilis sa huling niyang mensahe. Napapikit ako at saka nilagay sa tapat ng dibdib ko ang cellphone. Martin, you're scaring me. Tinatakot mo ko dahil alam kong nahuhulog na ako. Nahulog na ako at hindi ko sigurado kung sasaluhin mo ko. Nag-ring ang cellphone ko at pagtingin ko isang unknown number. Helena, I'm in Davao. Kahit anonymous, alam ko si ate yon. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat sa Diyos. Biglang tumunog ang cellphone ko na agad nang sinagot. Ate, okay. Helena. Natigil ang paghinga ko na marinig ang paos niyang boses. Napapikit ako at saka suminghap. Martin? Bulong ko. Saan ka nagpunta, baby? Napasingap ako nang marinig ang boses niya. I suddenly felt something rushing on my veins. Tila nawala ang mabigat na epekto ng boses niya. Martin? I don't know what to say. It's like my mind is clouded with all black. Nawala ang lahat ng laman ng utak ko. I suddenly felt blank. Is it because of his voice? Kahapon pa, nung nakaraan pa kita tinatawagan. Pinuntahan na kita dyan. Nasaan ka ba, Helena? Ramdam ko ang pag-aalala sa boses niya. Pero ano nga ba ang sasabihin ko? Ano ang gagawin ko? I am not ready. Shit! Martin? Utal kong sambit. Oh God, Helena. Would you just say my name again and again? I am so worried, tas puro ganyan lang ang sagot mo. Matutuwa sana ako sa ibang pagkakataon na bukang bibig mo ang pangalan ko but not this time. Explain now. His demanding voice lingered to my ear. I bit my lower lip as I think hard. Alangan sabihin kong kinulong ako sa bodega ni Mom matapos niya akong bugbugin, di ba? Heist, this is so frustrating. Ano? Tumikim ako at napapikit nang walang maisip na dahilan. Kainis? Lutang pa ako? Nadidistract kasi ako eh. Paulit-ulit na nag-e-echo ang tawag niya sa akin. Baby, what an endearment. Nakakakilig. Oh God, Helena. Hindi itong tamang oras para isipin yon. I'm waiting. Ano yan sa kabilang linya? Mumuntong hininga ako at saka ako malma. I'm sorry, Martin, but I cannot tell. Family matter. Saad ko. I cannot lie to him. That's why I will just keep it as a secret. But, shit, I feel like I am cheating. Pero ayoko madami pa siya sa problema ko sa pamilya. Marami na siyang nagawa para sa akin. Ayoko may dagdag isipin na naman siya. And I don't want him to pity me. Ayoko magalit din siya kay Mom. I heard him sigh. You let me be your best friend, Helena? Naramdaman ko ang pagsikip ng dibdib ko sa sinabi niya. Best friend? But still ramdam ko, malayo ka sa akin. Inihiwalay mong sarili mo sa akin. Ramdam ko yung tampo sa boses niya. Napapikit ako ng mariin. I'm sorry, Martin, I just can't. Dahil alam kong pag may sinabi ako sa iyong isa, lahat ng sama ng loob, lahat ng sakit masasabi ko na sa iyo. And I'm afraid that I cannot take it. That I might break down. Naramdaman ko ang sakit araw-araw but I can still accept it all. Ayokong hukayin pang lahat. I'm afraid that it will fasten my life because seriously pagod na ako pero wala pa rin akong lakas ng loob na magbahagi na isukong lahat. I'm sorry. Pinigilan ko ang hikbi sa abot ng aking makakaya.
Nagiging emosyonal na naman ako. Napahawak ako sa tapat ng dibdib ko. Paano kung ayoko pang sumuko? Pero ang puso ko nang sumuko. Dapat ko na bang sabihin kay Martin? Baka naman mabawasan yung sakit na nararamdaman ko, hindi ba? I will drop the call. Natigilan ako na marinig ko ang malamig niyang boses. Narinig ko ang tunog ng toot, ibig sabihin pinatay niya ang tawag. Ngumiti ako at umiling. Galit ba siya? Sumuko na ba si Martin? Pero hindi ko siya masisisi. Trinato niya ako bilang kaibigan, best friend. Gayunpaman gumagawa pa rin ako ng isang hadlang. Isang pader na mataas, tuwid, at malakas sa pagitan namin. Nawala na ba ako ng totoong pagmamahal? Nag-aalaga at nagpapahalaga sa akin? At ako talaga ang may kasalanan. Iyak ako ng iyak, mas malakas. Nakakainis. Dahil sa isyo ko sa pamilya ko, ako mismo ang nagtaboy kay Martin. And this time ako na may kasalanan. I don't know for how long did I cry. Basta ang alam ko lang humupa ng luha ko. Tayong hikbi na lang at pagsinok. But the pain just increased habang tumatagal. Pinunasan ko ang mukha ko at saka lumabas ng kwarto. I slowly walked downstairs saka pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Naninikip ang dibdib ko, malamang sa sobrang pag-iyak. And drinking water may ease my heart who is beating so fast. Sunod-sunod kong pinikit ang mata ko at nagbabaka sakali na mawala lang ito. Baka mabunggo ako. I did not wear my contact lens and without it my vision is so blurry, nearly blind. Napahinto ako na may makitang nakaharang na bulto sa may hagdan paakyat. Pinasingkit ko ang mata but I can see him clearly. The light reflects a dim light, that's why. Dahan-dahan akong lumapit sa taong yon, pinakatitigang mabuti. His build is familiar. Malabong mata ko noon pa pero habang tumatagal, lumalala kaya pataas ng pataas ang grado ng contact lens ko. Kuya, ikaw ba yan? Tanong ko. But I think he's not. Mas matangkad si kuya at malaki ang katawan. The guy in front of me is tall and has a healthy figure, pero halatang halos kaedad ko lang siya, base na sa structure. I gasped when the guy with the same structure entered my mind. Martin, ikaw ba yan? Tanong ko. Hindi to sumagot at nanatiling tahimik. I don't know if he is staring at me. Tinaas ko ang kamay ko at saka hinawakan siya sa balikat, pataas sa leeg. Ginapang kamay ko sa kanyang matigas sa panga hanggang sa kanyang pisngi. Para akong tulala habang ginagawa, para akong bulag. Para akong bulag na nangangapa sa dilim. But the reality is not. I am not blind, just a very blurry vision. Baby? My eyes widened at naramdaman ko ang pag-iinit ng mata ko. Si Martin nga. I threw all my inhibitions and hugged him so tight. Parang ayoko na siyang pakawalan. At oo, ayoko siyang bitawan. Ayoko mawala siya sa buhay ko. Martin? Parang batang sinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya. Napaiyak akong muli. Akala ko wala na akong iiyak pero madami pa pala. At ang sigaw na ito puno ng emosyon. Pangungulila, lungkot, takot, halo-halong emosyon. At hindi ko kayang pangalanan silang lahat. Niyakap niya ako pabalik ng sobrang higpit. At ito'y napaka-komportable, mainit at ligtas. Pakiramdam ko nakanap ako ng kakampi. And this is Martin, my Martin. Hush now, baby. Why are you crying again, Mahinang bulong niya sa tenga ko. Gumiling ako at saka lalo siyang niyakap. Napagtanto kong maraming bagay. Mahal ko siya. Alam ko hindi na bago yon pero mahal na mahal ko siya. Much that lose him will be the total destruction and death of my heart. Martin's POV. Hindi ko maalis ang titig sa kanya. Masyado maraming emosyong nakalapat sa maganda niyang mukha. At sobrang tensed ako kasi nakatitig siya sa akin. Napatikim ako. Para makuha ang atensyon niya, ngulit hindi siya natinag. Nanatili ang tingin niya sa mukha ko. Helena? Mahina akong sabi at nakuha nito ang atensyon niya. Medyo nanlaki ang mata niya at namula ang pisngi. Umiwas siya ng tingin and her gesture made me smile. You already wore your contact lens? I asked. I love your eyes, I muttered. Umangat ang tingin niya. Her black lens met mine. And I know behind those black lens are the pair of the most beautiful eyes. Yun ba ang dahilan kung ba't siya nilalayuan ng marami? Kung bakit ang didiri sa kanya? Is that the reason of her lonely childhood? Shit! Gusto kong sumigaw sa mukha nila. Sipain ang mga asno nila. Hindi ba nila nakikita kung gaano kaganda ang pares sa mga matang yon? Hindi ba nila nakikita kung gaano kahanga-hanga ang mga yon? And I swear ang mga matang iyon ang pinakamagarang pares na nakita ko. Ang kanyang malalim na mga mata na kapag tinignan mo'y parang binabasa ka nito. Parang nakakakita ito ng mga bagay sa loob mo. Gaya na nakita ko kanina, wala akong magawa kundi ang matigilan. Mamangha at manigas sa kinatatayuan ko. Well, ikaw ang una nagsabi sa akin yan.
Mahina niyang sabi at tumawa pagkatapos. Ngunit ang kanyang pagtawa hindi naglalaman ng tunay na kaligayahan. May halong sakit, lungkot at pait. And I want to erase all of it, all of her pain. And I will always say it to you. Saad ko. Malungkot siyang umiti. Ang lagi nitong pinapakita. I know she is a girl with many secrets, pain and bad memories. At mas nalungkot ako nang malaman kong hindi malinaw ang nakikita ng mga mata niya. Nabigla ako kanina. She's in my front and she asked me if I'm her kuya, meaning she cannot clearly see me. Come on, Martin. Don't look at me like that. Nanginginig ang boses niya. Napasingap ako at saka umiwas ang tingin. Shit, she don't need my pity. You idiot. She needs someone to lean on. I'm sorry. I'm sorry, baby. Bulong ko bago siya dahan-dahang niyakap. Iniisip ko saan niya nakuha mga pasa at gasgas niya sa balat niya. Sinali ba niya ang kanyang sarili sa mga away? Pero hindi ganon ang Helena ko. Inilibot kong tingin sa kwarto niya habang nasa dibdib ko siya. Napangiti ako na makita naka-frame na certificates. May mga medals, trophies, and other things that symbolizes her success. And a lot came from writing contest, story making, paintings, and with the use of brain contests. Meron din ako nakitang author of the year. Bumitaw siya sa yakap, tsaka tinignan ng mga awards niya. Bakit walang trophies galing sa beauty pageant? I teasingly asked. Beauty pageant is not my thing. Si Ate Vanessa, she's great on that. Dumaan ang lungkot sa mga mata niya and I am wondering why. Bakit di ka sumasali? Matalino ka? I am sure you can answer their questions easily. I asked. Ngumuso siya at saka umiling. Let's say I have the brain, but I don't have the beauty. Sagot niya. And my jaw dropped and stared at her with disbelief on my face. The heck? What? I asked. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Tanong niya. You did not know how beautiful you are. You are impossible. You always see your face in front of the mirror. Singhal ko. Nakita ko ang pamumula ng pisngi niya at saka umiwas ang tingin. Stop it, Martin. I know my limits. Alam ko ang itsura ko. Do not act like I'm the most beautiful girl in the world. Nahihiya niyang saad. I pinched her cheeks. You're funny. You may not be the most beautiful girl, but you are one of them. And for me, you are. Saad ko at saka tinitigan siya. I examine her face that every guy checks out kapag dumaraan siya. Ang kanyang maliit na hugis na mukha may malambot at desertic katangian. Umaabot hanggang bewang ang kulay tsokolate niyang buhok. Her eyes is round at medyo singkit ang sulok nito. And what made it so tantalizing and expressive ay ang kanyang makapal at mahabang pilik mata. Her nose is narrow, proud and small that suits on her feature. And her thin, luscious red lips that's so tempting that I need my power to control myself from kissing her. Namumulang pisngi niya, tinampas ako sa balikat. I stared on her red lips that is suppressing a sweet smile. Buoba ang tingin ko sa mga braso niya. Unti-unti nawala ang di ko na makita ang mga pulang kalmot. Ang kanyang maselang makinis na balat may bahay ng mga gasgas, halatang galing sa mahahabang kuko na napabaon dito. Nakita niyang nakatitig ako doon kaya mabilis niyang tinago. But I'm fast kaya nahawakan ko agad to. She slightly flinched kaya nilawagan ko ang hawak sa braso niya para hindi siya masaktan. Where did you get the scratches? Pinagmasdan ko siya. Her cheeks are red. Well, it is naturally pinkish pero iba ngayon. May konting marka pa ito at sa tingin pa lang, alam mo nang may sumampal sa kanya. Shit, saan ba niya nakuha to? Bakit ka pala nandito? Sinubukan niyang iwasan ang tingin ko, kaya ng pag-iwas niya sa tanong ko. Naikuyom ko ang aking panga bago bumuntong hininga. I heard you crying kaya agad ko siyang pinuntahan. Now answer me, I firmly said. Nakuha ko kasi nahulog ako sa hagdan. Helena, don't fool me. I'm asking you again and this time I don't want you to lie. Understand it, baby? Saad ko. Nasasaktan ako kapag nagsisinungaling siya sa akin tungkol sa nangyayari sa kanya. Best friend niya ako at malaya siyang sumandal sa akin. Gusto kong masira yung harang na ginagawa niya. I want her to open up to me para mabawasan yung sakit niya. Gusto ko pasukin ng buo ang mundo niya. Nagangat siya ng tingin, sari-saring emosyon na nakikita sa mga mata niya. Pain, fear. I cannot name it all, but it all shows a negative feeling. Martin? I heard her soft voice. Napapikit ako at saka muling tumitig sa kanya. Her eyes are misty, almost crying. Sa dami ng emosyon, pain is dominant and I can feel her pain. My mom did it. Ani na nakapagpabigla sa akin. What? Her mother? What? Hindi ko mapigilang tanong. Mapait siyang umiti and started to talk. At habang nagsasalita siya, may sakit.
Unti-unti, namamatay ang puso ko. Hindi ako makapaniwala dito. Iminulat ko ang aking mga mata pagkatapos magdasal. Parehong dasal. Dasal na lagi kong dinarasal simula pa noon. Sa totoo lang, naiinip na akong pagbigyan ng Diyos ang hiling ko, na mahalin na rin ako ng pamilya ko. Then I realized that there is a right time for that. Maybe God is busy writing how it will happen in the best way. Yung magiging worth it lahat ng paghihirap ko pagdating ng araw na yon. That's why I'm still not giving up. Oo, pagod na ako pero gagawin kong lahat, wag lang bumitaw. Tapos, bigla ako naalala kung paano naganap ang pag-uusap namin ni Martin. Napangiti ako at saka pinakiramdaman ng puso. It's true what Martin said. Nabawasan nga ang sakit at bigat sa loob ng dinadamdam ko. He is really a gift to me. I'm a certified KSP, Martin. Kulang na kulang ako sa pansin. Kulang sa pagmamahal. I'm always craving for someone's attention, love, and care. Lalo na sa pamilya ko. Namulat ako sa mundo na laging nasasawalang bahala. Laging nasa tabi. I never got the spotlight para mapansin nila. O napapansin nila ang kamalian ko. Ginagawa nila ako ng mga kamalian. I cleared my throat when a lump started to build on it. Nagsimulang mamasa ang mata ko but I tried hard not to cry. Gusto kong mailabas lahat. I looked directly on Martin's eyes. Pain is evident on it. Mapait akong umiti bago maling nagsalita. Laging tanong ko sa sarili, ano bang meron kila ate na wala ako? Bakit sila na lang lagi? Bakit hindi naman ako? Anak na rin naman nila ako, di ba? I came from their own blood and flesh. I am God's gift. Everyone is God's gift that promised to be loved and protect. Pero bakit ganon? Kung hindi nila ako sasaktan physically, sasaktan nila ako dito. Tinuro ko ang dibdib ko kung nasa ng puso. Nangingilid ang luha sa pisngi ko. Lagi nila ako sinasaktan. Yung puso ko physically, maybe I can take it, bear with it, pero emotionally hindi. Parang pinapatay ako tuwing sasabihin nilang wala akong kwenta, na hindi ako isa sa kanila, na hindi ako bahagi ng pamilya. Lagi kong ginagawa ang best ko. Mahusay ako sa akademiko at extracurricular. Lagi nakakatanggap ng awards and they should be proud, right? Dahil lalo kong tinataas ang pride ng Alcantara, but no, they ignored it. Tinapon nilang effort ko na parang basura. At nang dumating ang awarding, inggit na inggit ako. Because even I have the highest award, they still have the success. Kasi merong pamilyang sumusuporta sa kanila, tapos sa akin, wala. And you know what hurts the most? That's the fact that they rejected me. Tinanggi rin nila ako sa lahat. I feel so useless. Am I a disgrace to them? Isa ba ako malaking kahihiyan? Maybe kung ampon ako matatanggap kong lahat but I am not. Ebidensya ang pagiging magkamukha namin ni Mommy pero bakit? May nagawa ba akong mali? Buong buhay ko ginawa ko lahat para mapasaya sila. Para mapasaya sila. Para matanggap nila ako. Si Helena Marie Alcantara. Pero hindi. Hindi nila ako nakikita. O baka naman nakikita nila pero mas pinipiling baliwalain. Humikbi ako ng husto dahil sa sakit na bumabalik sa bawat ugat ng puso ko. Lumipas sa mga taon ngunit sariwa pa rin ang sakit, sugat at peklat. Naramdaman kong niyakap ako na mahigpit ni Martin. Naiiyak ako sa dibdib niya. Tell me Martin, may mali ba sa akin? Don't I deserve to be loved? Mali bang existence ko sa mundong to? Am I disgusting? Kasi sawang-sawa na ako eh. Napapagod na ako Martin. Please tell me kasi sobrang sakit na eh. I am near on giving up. Kasi ano nga bang halaga ng buhay ko if the person who must see my importance first cannot? Ano pa ba ang dahilan ng lahat? Sobrang sakit. Ang sakit-sakit na buong buhay ko, lagi nilang akong iniignora. Lagi silang walang paki sa akin, hindi nila ako gusto. It pains me so much and I am tired of being unwanted. Siguro baka kung mamamatay ako sa wakas, makikita na nila ako. Baka pag namatay ako, mapapansin nila na may isa pa pala silang anak, kapatid at miyembro ng pamilya. Iiyak kaya sila sa puntod ko? Iiyak ba sila kapag nagpakamatay ako? Mamimiss ba nila ako? Shh! Don't think of that, baby. Just wait. Darating ang panahon, matatanggap ka rin nila. Mamahalin ka nila. O kung di man dumating yon, there is someone that will complete you. Pupunan lahat ng pagkukulang sa pagkatao mo, bulong niya. I hugged him tight, binuhos lahat ng sakit na nararamdaman. And I'm more than willing to be that someone. Martin, natulala ako. Nalamig sa kinatatayuan ko. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Sobrang lakas. Halos tumalon ito dahil sa saya. It's like indirect confession. A confession. Am I assuming? Or am I right? Helena, I love you. Bulong niya. Malaki ang mata ko. Nalaglag ang panga ko. Ito hindi ko inaasahan. I know hindi pa tong tamang oras.
Binahagi mong iyong masakit na karanasan at eto ako umaamin. Pero hindi ko mapigilan, aniya. You love me? I asked in disbelief, saka tinuro ang sarili. Tumango siya. Oo, mahal na mahal kita. I love you for so long time, secretly, and now hindi ko na kaya pang itago. Saad niya at saka yung mukha, tila nahihiya. I am not expecting your answer. Gusto ko lang sabihin sa'yo para ipaalam sa'yo na nandito ako para sa'yo. Always loving you. Puno ng emosyon na sabi niya. At nagsimulang bumagsak muli ang mga luha sa aking mga mata. At lagi mong tatandaan, kung pagod ka na at di mo na kayang tanggapin ang lahat, tawagan mo lang ako. Tatakas tayo. Tatakas tayo saglit at hayaan kung makapagpahinga ka. At kapag handa ka na, I will stand with you. Haharapin natin ang mga problema mo. I'll be with you forever. Always. Ngayong umamay na si Martin kay Helena. Ito na ba ang simula para sumaya ang puso ng dalaga? Matupad pa kaya ang pangarap ni Helena na makuhang pagmamahal mula sa kanyang pamilya? Anong buhay pa kaya ang naghihintay sa kanya sa kabila ng mga kabigo ang nararanasan niya? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.